Kristo. Kaya we are really blessed in Christ. Amen? Sige po, let's declare loudly with faith. Okay? Sige po, sabay-sabay. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, we just want to thank you for you always hear us when we call, when we pray. Maraming salamat, Panginoon, because of this declaration. We're believing, Lord God, hallelujah, that our life in you, with you, Lord God, will continue, Lord God, to get better. Panginoon, ihanda mo ang puso ng bawat sa po sa amin upang ang lahat ng aming pong maririnig, kami po may matutunan at mai-apply po namin sa aming buhay. Holy Spirit, speak through me freely, and let your message, O God, hallelujah, be planted deeply into our hearts that we may bring glory into your holy name. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen, 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 amen. Sige po, we can be seated in the presence of God. Hallelujah. Last Friday, we have a Good Friday, okay? Bakit po Good Friday? Because our God is good, okay? Napakabuti po ng ating pong Diyos. And then, pinag-aralan po natin yung 7 last words. Yung first word po dun, I forgive them for they know not what they are doing. No, nakapako na po ang ating Panginoong sa ating sa krus ng Kalbaryo. Okay? So napakahalaga po that we should always apply sa atin din pong buhay kung ano po yung sinabi ng Panginoon. Kaya kung ano man po yung mga kasalanan na nagawa po sa inyo, forgive them. Okay? Because bakit po? Baka hindi rin po nila alam ang kanila pong ginawa o nagawa, nasabi, ikaw ay nasaktan, ikaw ay napahiya, ikaw ay pinagtaksilan. Okay? So, let's forgive them. And then number two word po, ano po sabi dito? Today, I'll bring you to paradise. Okay? Kaya kung meron ka ba mga sufferings, meron ka mga pinagdaraanan sa mga sandaling ito, merong magandang buhay na naghihintay pa sa iyo. Okay? And then number 3, woman, this is your son. And then son, this is your mother. Yung endorsement. So, ibig po sabihin, tayo pong lahat dito ay magkakapamilya. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, magkakapamilya tayo dito. Okay, kahit na hindi tayo magkakamukha. Okay? Praise God, we have one Spirit and that is the Spirit of Christ in us. And then number 4 po, sinabi po niya, Eli, Eli, lama sabatani. Ibig sabihin, my God, why thou hast forsaken me. Okay? So napakahalaga po that palagi po natin pahalagaan ang presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Because the greatest sorrow that we will feel in this life is the loneliness, yung malayo po tayo sa presensya po ng Diyos. And then number 5, I am thirsty. Okay, sino po dito yung nauuhaw? Okay, yung nauuhaw ka. Pag nauuhaw ka, anong ginagawa mo? Umiinom, hindi po ba? Kahit na anong bagay gagawin mo, may pera ka, maghahanap ka palagi ng inumin. Pagka nagugutom ka lalo, di ba? Sigurado hindi ka nakakatulog. Yung iba dito. Pagkatapos ng service, kung saan pa kumakain. Okay? Ano po ibig sabihin po nun? That we should always have a continuous longing for God. Okay? Na palagi po tayong uhaw sa presensya po ng Diyos. And then number 6, sabi po niya, it is finished.
tapos na. Wala po tayong po pwedeng idagdag at ibawas sa ginawa po ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya yung ating po mga kasalanan, hindi na po natin kinakailangan na tuwing Holy Week, tayo ay nagpapapako sa krus. O kaya nilalatigo po natin ang ating pong likuran at tayo po ay nagbububo ng dugo. Wala na po tayo po pwedeng idagdag sa natapos ng ginawa ng Diyos sa ating pong pagbabayad ng kasalanan. Amen? Praise God. And then number 7. Ano po yung number 7 na sinabi po niya? Into your hands I commend my spirit. So ano po ibig po sabihin ito? This is an eternal trust. Ito po yung totoong pagtitiwala natin sa ating po Panginoon that after this life, ang ating pong buhay, hindi po natin hawak. Okay? Ipagkaloob na natin sa ating pong Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ipagkaloob mo ng buhay mo kay Lord. Okay? Alam niyo po, this date, there are 2.3 billion believers ang nagse-celebrate ng Holy Week, ng Resurrection Sunday. Okay? At marami rin po, yung pong natitira, yung iba po doon na hindi nakakakilala, hindi po naniniwala, and then meron pong isang tao na hindi rin po naniniwala. Ang pangalan po niya ay si Josh McDowell. Okay? Sabi niya, you can laugh at Christianity, you can mock and ridicule it, but it works. Sabi niya, it changed lives. Nagbabago ang buhay, nakapagpapabago ng buhay. Amen? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, nagbago na ng buhay yan. Okay, hindi ba? At hindi lang, bakit parang hindi ka makapaniwala. Okay? Amen? Okay? Okay, maaaring hindi mo pa nakikita, maaaring hindi pa nami-meet yung expectation mo, pero meron na pong ginagawa ang Panginoon sa buhay ng katabi mo. Amen? At dahil it changed life if you trust Christ, kung ikaw ay magtitiwala lamang sa Kanya. And then, start watching your attitudes and actions. Di ba? Bantayan mo ang iyong pag-uugali, bantayan mo ang iyong mga kinikilos. Di ba? Meron ng pagbabago. Dati, wala kang panahon magbasa ng Bible. Hindi mo alam kung nasaan ba yung Book of Job. Ano ba yung Job na yan? Trabaho ba yan? Okay? So ngayon, alam mo na tao pala yung si Job. Hindi po ba? At noon, ang alam mo, si James. Ano ba si James? Si James. Jaime ba? Jaime. Okay? Yung pala, alam mo pala na sa Tagalog ay Santiago yun. Hindi po ba? So, ibig sabihin, meron po mga bagay tayo nalalaman, natututunan dahil tayo ay nakakakilala na sa ating po Panginoon. Sabi dito, because Jesus Christ is in the business of changing lives. Okay? Kaya nga po, is questionable pagka ikaw ay Christian. Okay? 5 years, 10 years, ay wala nagbabago. Kilay lang ang nagbago sa'yo. Okay? Praise God. So, ibig sabihin, mga kapatid, we should always surrender our life sa patuloy na pagbabago ng ating po Panginoon sa bawat sa po sa atin. Alam niyo po, si Josh McDowell, he was a former atheist. Siya po ay dati pong dininiwala sa Diyos. Siya po ay kritiko ng mga Kristiyano, pero he spent more than 700 hours. Nag-google po siya ng 700 oras. Ewan ko ilang araw yun, ilang buwan yung 700 oras para sa kanya pong pagre-research na para patunayan na hindi totoo ang resurrection. Pero pagkatapos po ng kanya pong research, sabi niya, he came to a conclusion that the resurrection of Jesus is the most fantastic fact in the history. Okay? Yun po yung pinakamatinding, one of the greatest single event na kung saan ay kakaiba sa lahat po ng mga event na nangyari sa mundong ito. Amen? So pag-usapan po natin ang ating pong pag-asa in the resurrection. Bakit po natin nilalagay ang ating pong pag-asa sa resurrection? Okay? Bakit po? Kasi po, kung dito lamang po tayo mabubuhay, mga Kristiyano, okay? Tayo, brother, sister, kung dito lamang po tayo mabubuhay sa mundong to, tayo na po yung pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa. Bakit? Kasi just imagine, dapat nakahiga ka na dun sa kama mo. Di ba? Yakap-yakap mo yung blanket mo ng 1.5 million. Okay? Hindi ba? Pero naririto ka at nagsaserve, okay? Nagsaserve ka na, maaga kang dumating, nag-practice ka pa sa bahay, and then nag-o-offering ka pa. Hindi po ba? Tayo na yung pinakakawawa. Okay? Kung wala po tayong pag-asa na tayo ay muling mabubuhay. Amen? So just imagine, hindi po ba? We spend hours sa pagbabasa ng Bible, ang lilit ng letra. Si Pastor, 2:30 pala, nagsesend na ng devotion. Okay? Hindi po ba? So, ibig ko sabihin mga kapatid, ang ating po pag-asa is in the
resurrection. So His resurrection is the demonstration of God's power. Ito po yung kung saan pinakita ng Diyos na meron po siyang kapangyarihan. And this is the confirmation that Jesus is God. Okay? Sabi po niya, I lay down my life and I also have the power to take it back again. Meron ako kapangyarihan na ito ibigay at meron din ako kapangyarihan na ito ay bawiin. Okay? So, and then this is also the grounds of our hope. Dito po natin pinagbabasihan ng ating pong pag-asa. So nakaranas na po ba kayo na kayo po yung nag-guilty na meron kayong ginawang pagkakamali, kasalanan, okay? Na minsan na parang hirap ninyong patawarin ang sarili ninyo, na minsan gusto ninyo iuntog ang ulo ninyo sa pader, okay? Praise God. Mabuti na lang at naka-helmet ka nung panahon na yun. Amen? Okay? So, ganun po. So, kung nakaranas po tayo noon, hindi po ba, minsan ay para bang hindi na natin mapatawad ang ating po sarili, pero ang ating po Panginoon, binigyan ka na niya ng kalayaan at ikaw ay kanyang pinatawad. Amen? You are already free from guilt. Ikaw ay pinatawad na niya. If you really sincerely ask for forgiveness, ikaw ay malaya na. You are free from guilt and shame, free from curse, and free from the accusation of the devil. Okay? Alam niyo po, ang demonyo, pamisa-misan, bibisita yan sa iyo at palagi, dati ganyan ka eh. Okay? Sabihin mo sa kanya, dati yun, ngayon hindi na. Amen? Tama? Okay, praise God. So, wag po tayong magpapadaya sa tukso ng kaaway. And then, tayo po'y malaya na sa utang na hindi po natin kayang bayaran. Okay, ano po yung utang na kasalanan? Ang kasalanan po natin ay dapat na pagbayaran. Hindi po natin kayang bayaran ang ating pong utang na kasalanan. Sino po nagbayad? Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Sabi ito, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mayaman ang Diyos ko. Okay, mayaman ang Diyos natin. Tama po? Sabi ito, He is rich in kindness. Mayaman po siya sa kabutihan. Mayaman po siya sa biyaya. Ano po ba yung biyaya? Ang biyaya ay yun pong bagay na hindi po tayo nararapat tumanggap pero ibinigay niya. Bakit? Dahil siya ay Diyos ng biyaya. Okay? And then, that He purchased our freedom. Tinubos niya tayo sa ating pong pagkakasanla. Lahat po kasi tayo nakasanla. Okay? At si Jesus po yung nagtubos po sa atin. Naranasan niyo na po bang magsanla? Okay? Di ba? Una-una, bigyan ka ng grace. Grace period. Okay? Pero ang Panginoon, di ba? Talagang totally tinubos niya na tayo. Hindi mo na kinakailangan magdaan sa grace period. Okay? Kaya, praise God. Kaya, yung di mo kayang gawin, ginawa po niya. Yung di mo kayang bayaran, binayaran niya. Alam niyo po, meron pong isang evangelist, ang name po niya is Reinhard Bonnke. At siya po yung naging guest, is a very famous evangelist na kung saan millions of people po doon sa Africa ang dumadalo ng kanya pong evangelistic crusade. Okay? Laki siguro na, ang dami, ano? Mas marami pa sa populasyon ng Macau. 600 lang din sa Macau, pero 1 million. So, meron pong nag-ano sa kanya, meron pong nangontra sa kanya na isang atheist. Sabi niya, wala namang kapangyarihan niya ang dugo ni Jesus. Sabi nung isang nasa interview, sabi niya, di ba, wala namang kapangyarihan ng dugo ni Jesus? Sabi pa kay Reinhard Bonnke, dahil kung may kapangyarihan ng dugo ni Jesus, bakit palala ng palala ang mundo? Di ba? Mas maraming mga krimen, mas maraming mga kung ano-ano mga kasalanan nangyayari. Sabi ni Reinhard Bonnke sa kanya, yung sabon ba may kapangyarihan maglinis? Sabi niya, meron. Okay? Pero yung sabon, pagka nasa tabi mo lang at inilagay mo, magiging malinis ka ba? Hindi. Okay? Pag palagay na, doon ka pinanganak sa soap factory. Doon ka pinanganak sa factory ng sabon. Okay? At hindi mo in-apply sa yung katawan, yung sabon, magiging malinis ka ba? Hindi rin. So, ganun din po ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung hindi mo i-apply ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi ka magiging malinis. Amen. Hallelujah. Kaya po marami po mga tao sa mundong ito, hindi po sila nagiging malinis, hindi po sila nagiging maayos. Bakit? Hindi po nila ina-apply sa kanila pong buhay ang dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung nagsabon kaninang umaga? Okay. Praise God. Amen. So malinis ka. Amen. Sabi mo, masabutin na lang naligo ka kanina. Okay. Okay. Amen. Okay. So, ganoon din po ang ating pong buhay. And then, Isaiah 53 verse 6, we're all like sheep
Okay, we've wandered off and gotten lost. Tayo pa palagi pong inahalin tulad sa isang pong tupa. Bakit ang tupa po ay napakahina po ng ano niya, ng IQ? Bobo. Mahina po ang pag-iisip ng tupa. Hanggang 10 metro lamang po ang nakikita po niya. Okay, siya lamang po. Pero malakas po ang kanya pong pandinig. Nare-recognize niya po ang tinig ng kanya pong shepherd, ng kanya pong pastol. Okay? Nilalapa na siya, pero hindi pa rin siya makasigaw. Sabi, me. Ganun pa lang din, hindi pa nagbabago yung kanya pong tono ng boses. Okay? Pinapatay na siya, me. Ganun pa rin po siya. At napakadali pong maligaw. Okay? So, ganun po ang bawsa po sa atin. Napakadali po natin maligaw. Pagka sinabing, huy, may kasiyahan. Okay, dun tayo. Di ba? Sunod kaagad tayo. Kaya po tayo minsan napapahamak dahil tayo po ay madali pong maligaw. Okay? Makita po na we've all done our own thing. Okay? Sino po dito yung gumawa ka ng sarili mo na lang diskarte? Okay? Hindi, buhay ko to. Kailangan maging maligaya ako sa aking buhay. Okay? Tama? Pero ngayon, alam po natin na mahalaga po sa atin, hindi lamang po ang kaligayahan po natin, kundi ang kaligayahan ng ating Panginoon. Amen? Okay? Kaya, and then God has piled all our sins, everything we've done wrong on Him. On Him. Okay? So lahat po natin po mga kasalanan, ipinatong sa ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? At and then the next verse po, He was bitten, He was tortured, but He didn't say a word. Like a lamb taken to be slaughtered, and like a sheep being sheared, He took it all in silence. So ibig sabihin, kahit na po siya ay nasasaktan, kahit na po siya ay tinorture, wala naman po siyang kasalanan. Okay? Hindi po siya nagsabi ng kahit na anumang salita ng reklamo. Okay? Tama po? Okay. In this season of pandemic, itigil mo rin ang reklamo mo. Ano ba yan? Tagal-tagal naman pandemic nito. Hindi na ako nakauwi. Yung tsokolate ko, nalusaw na. Okay? Tama? And then not word of regret. Hindi po siya nagsisi. And then not word of hatred, not word of threat. Hindi po niya tinakot, hindi po siya nagbanta doon sa mga nagpako sa, "Hoy, pagka ako nakababa dito, kayo lagot kayong lahat sa akin." Okay? No, hindi po niya sinabi 'yon. Kaya po sometimes when we are passing through something, sometimes it's good na tayo'y manahimik na lang. Tama? Nasaktan ka, hindi mo gustong ginawa. Tahimik ka na lang. Tama? Gabi na. Matutulog na kayo. Huwag ka na mag-start ng argumento. Matulog ka na lang. Diba? Ang hirap kaya nun. Gagawa pa kayo ng issue, matutulog na lang. Di ba? Tama po? Tulog mo na lang yan. Okay, so be silent. Okay, and then Isaiah 53 verse 8, justice was carried and he was led off, and did anyone really know what was happening? He died without thought for his welfare, beaten bloody for the sins of my people. Okay, so wala po kasalanan si Jesus, pero siya po ay tinorture, siya po ay pinako, hindi po ba? So nakakahiya po sa Panginoon if we will continue to sin. Patuloy po tayong mamumuhay sa kasalanan. Bakit? Just imagine kung gaano katindi ang kanya pong pinagdaanan para sa atin. Amen? And then and the next verse, they buried him with the wicked, threw him in a grave with the rich man. Ito po yung prophecy sa kanya sa Old Testament. Even though he'd never hurt a soul or said one word that wasn't true. Hindi po siya nagsinungaling. Okay? Lahat po ng kanya sinasabi ay totoo. So, ang tanong po, sino po ba talaga ang dahilan? Bakit po napako ang ating po Panginoong Jesus? Tayo. Tama? Because of our sins. At ito, maaari po kayong masyak. Bakit? And the other reason, bakit po napako ang ating po Panginoong Jesus ay dahil po sa Diyos. Okay? Sabi po sa next verse po, still, it's what God had in mind all along. Pinlano na ng Diyos. Nung magkasala ang ating pong unang magulang si Eva at si Adan, nakasulat na po yan na papadala niya po yung kanya pong anak para pagbayaran ang lahat ng ating pong mga kasalanan. To crush him with pain, the plan was that He gave Himself as an offering for sin so that He'd see life come from it, life, and more life, and God's plan will deeply
prosper through Him. Okay? Amen. Kaya plano rin po ng Panginoon sa buhay po ninyo, kayo po ay mapaayos. Wala pong pinlanong hindi maganda ang Diyos sa buhay po ninyo. Okay? Amen. So, magtiis-tiis lamang po tayo. One day, maunawaan nyo rin po totally. Minsan, yung hindi po natin nararanasan yung sinasabi po sa Bible na joy. Okay? Tiis-tiis ka lang. One day. Matutuwa ka. Sasabihin mo, mabuti na lang nag-Bible study ako. Mabuti na lang nakinig ako kay pastor. Mabuti na lang nagtiis ako magbasa ng devotion kahit na ayaw ko. Okay? Amen? Because one day, 100% sure, ang buhay mo ay magiging maayos, mas lalo magiging maganda. Amen? At sige po, lakbakan mo na si Lord. Okay? So, tandaan mo na palagi, under the law of Moses, the sheep died for the shepherd. Nung lumang tipan, ano po, ang mga tupa ay namamatay para sa mga pastol. Pero, sa under grace, dahil po sa, in the New Testament, the good shepherd died for the sheep. Sino po yung good shepherd na yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? He died for all of us. And then He was handed over to die because of our sins. Kaya siya po yung namatay para po tayo ay matubos sa ating kasalanan. He was raised to life to make us right with God. Amen. Hallelujah. Kung wala po ang resurrection, tayo ay kinamumuhian pa rin ng Diyos. Pero dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, love na love ka na ni Lord. Amen. Sige, ligligay mo yung katabi mo, sabihin sa Kanya, love na love ka na ni Lord. Okay? Amen. Hallelujah. Wala pong bagay na hindi po pwedeng mahalin ni Lord. Kahit na minsan nagkakamali po tayo, love na love pa rin po tayo ni Lord. And then, ano po yung nagawa po ng resurrection? Wala na po tayong takot na matay. Okay? Although na minsan, hindi, takot pa ako mamatay. Okay? So, nawawala na po yun. Unti-unti nawawala po yun. Okay? As long as lalo pang lumalalim ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Okay? Pero, wag po, okay lang po man mamatay. Pero nakakatakot po. Kapatid, kung hindi ka magbabalanse ng pagkain mo, nakakatakot yung mamatay lang kalahati ng katawan mo. Okay? Tama. Wala na akong kausap Hindi ba po ba? Okay lang, mamatay ka, punta ka na ng langit. Pero kung hindi ka nag-iingat ng pagkain mo, palagi ka nag-worry. Okay? Kung kumain ka ng adobo, gusto mo may makapal ng taba. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po ba? Mahirap yun, yung kalahati yung patay. Wala talaga akong kausap. Okay? Amen? So, okay. So, sabi mo sa kanila mo, ingatan mo ang kalusugan mo. Okay? Amen? Praise God. Kaya, alam niyo po, yung thought na yung pumasok po sa amin, kaya nagkaroon kami ng fish diet. Okay? Kaya, bigla namin, kain tayo na isda. Nung tanghali kapot, isda ang kinain namin. Kagabi, isda uli. Okay? And then, kaninang tanghali, ang kinain namin ay veggies. Vegetarian food. Okay? Amen? Hallelujah. Bakit? Ayaw na namatay yung kalahati lang. Diba? Kung kukunin tayo ni Lord, alam natin na mahaba pa ang buhay po natin, pero ingatan mo. Okay? Why? Because our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. And then next verse, Jesus told her, I'm the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even after dying. Okay? Kaya dito pa lamang po, habang buhay tayo, dapat naniniwala na po tayo. At habang naniniwala po tayo, lalo po natin pinalalalim ang ating po pagkakakilala sa ating po Panginoong Hesus. Naniniwala ka sa Kanya. Bakit? Hindi dahil mamamatay ka na bukas, kundi dahil mabubuhay ka pa na mahaba. At kailangan mo siya sa lahat ng mga bagyo, sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga makakasalamuha mo sa buhay, yung mga tao na gusto ka, merong tao na hindi naman ka magugustuhan, kailangan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga po napakaganda ng kanta, di ba? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Amen? Halip-lakpak natin si Lord. Amen? Okay? Amen? Dahil siya ay buhay, kaya tayo ay dapat na
manatiling buhay, malakas para sa Kanya. Okay? Praise God. So, people who said they've already been in hell, tandaan mo natin palagi, meron po tayong mga napapanood sa YouTube, galing po siya ng 3 araw. Okay, sa langit. Iba galing sa impyerno. Okay, mga nagpapatotoo, hindi po resurrection ang tawag doon. Ang tawag po doon, resuscitation. Namatay po sila, huminto po ang tibok ng kanilang puso, ng pulso ng kanilang paghinga, pero na-resuscitate po sila. Muli po silang nabuhay. Pero hindi po resurrection ang tawag po doon. Okay? Dahil si Jesus lang po yung na-resurrect at saka si Lazarus sa ating pong mga nabasa. And then Jesus, before He died, told His disciples to wait for the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po ng role ng Holy Spirit po sa atin. The Holy Spirit is Jesus Spirit. Yun po yung Espiritu na nasa ating Panginoong Kristo nung siya po ay naririto. Bakit po? Kasi po, without the Holy Spirit, we are powerless. Wala po tayong kapangyarihan para sa paglabanan ng gawa ng kaaway sa ating pong buhay. Napakatalino po kaya ng demonyo. Okay? So just imagine, di ka pa pinanganak, naririto na siya. So alam niya ang history mo, alam niya yung kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Kaya napakahalaga that we should be empowered by the Holy Spirit. You cannot live victorious life. You cannot live the victorious Christian living without the Holy Spirit. Napaka-imposible na ikaw ay maging matagumpay na Kristiyano pagka wala kang Holy Spirit na sinasandigan at palaging inaasahan. Okay? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the world. Okay? So ano po ba yung purpose po ng kapangyarihan na nagbumula po sa banal na Santong Espiritu? The purpose, mga kapatid, is for us to witness. Magkaroon po tayo ng kapangyarihan na ibahagi siya sa ating po mga mahal sa buhay, ibahagi siya sa ating po mga kaibigan, ibahagi siya sa ating po mga kasamahan sa trabaho, ibahagi siya doon po sa mga tao na palagi po natin nakakasalamuha sa bawat araw. Amen? Kasi kung sarili lamang po natin, naku, hindi po natin kaya. Ako, tumayo dito, with my own strength, with my own knowledge, with my own experience, ay naku, hindi ko kaya. Yeah, before I came here, bago po ako pumunta po dito, I always kneel. Palagi po akong nakaluhod. Humihingi ng kalakasan, ng kapangyarihan sa ating pong banal na Santong Espiritu. So, ganun din kayo, kung meron man kayo mga pinagdadaanan, hindi naman po masyadong mamamaga ang tuhod ninyo kung luluhod kayo ng 1 minuto. Okay? Pero kung talaga nahihirapan ka, kahit naupo ka na lang. Okay po? So it's very important for us to pray for the power of the Holy Spirit. And then I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. So, sabi mo kasi, kailangan natin ng power. Okay, hindi yung power na ito ha. Okay, yung power na nagmumula sa Holy Spirit. And God will never stop loving you. Tandaan mo palagi. Sabi mo sa katabi mo God will never stop loving you. Okay? Wala kang po pwedeng gawin na magpapahinto ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Nagkamali ka, mahal ka pa rin ni Lord. Okay? Balik ka lang ng balik. Alam niyo po, isa po sa pinakamatinding kasinungalingan ng demonyo na pagka hindi ka na nag-church at bumalik ka, para bang hirap na hirap ka. Marami po nagsasabi po niya, hindi, nahihiya ako dahil tagal na akong hindi nag-church. Balik lang po kayo. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay bumalik ng bumalik at bumalik at bumalik sa Kanya. Okay? You're always accepted in this church. We will never reject you. Okay? Kaya balik lamang po tayo sa Panginoon. Because ang demonyo sinungaling po yan eh. Kaya kinakailangan, we should be, talasad po natin ang pandinig natin sa tinig ng banal na Santong Espiritu. Kaya in Jeremiah 31 verse 3, I have loved you, my people, with an everlasting love. Pag-ibig po ng Diyos ay everlasting. Okay? Kaya wag po nating ibigin ang ating pong trabaho ng higit sa pag-ibig po natin sa Diyos. Wag po nating ibigin ang ating pong asawa, mahal sa buhay, boyfriend, girlfriend, anak, ng higit sa pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Bakit? Because ang binigay po sa ating pag-ibig ng Diyos is an everlasting love. Okay pa?
Okay, so wag po nating ihalin tulad ng ating pong pag-ibig sa ating pong mga magulang sa Diyos. Kung ano yung ibinigay niyang pag-ibig po sa atin, ganun din po ang inaasahan niya sa bawat isa po sa atin. That we will give Him our everlasting love. Okay? May natututunan po ba tayo? Okay. Sabi ko na nga ba, matatalino talaga ang taga-ABCF eh. Amen? Hallelujah. Hindi lang magaganda, hindi lang mga gwapo, mga matatalino pa. Okay? Amen? And then your favorite verse, for God so loved the world, for God loved the world so much that He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish. Ibig sabihin ng perish, hindi na po mamamatay, hindi ka mawawalay sa presensya ng Diyos, but have eternal life. Okay? So God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. So ang kaligtasan po natin, mga kapatid, hindi po sa religion. Hindi po sa mabubuting gawa. Ang kaligtasan po natin ay sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ano ba yung kaligtasan na yan? Yung kaligtasan po, mga kapatid, we will all die one day. At dalawa pong klase ang ating pong kamatayan. One is physical death and one is spiritual death. Ang spiritual death is a total separation from the presence of God. Ayun talagang pagkakawalay sa presensya ng Diyos sa kabilang buhay. Okay? Yun po yung sinasabi po dito na eternal death. Okay? Yung pagkakawalay sa presensya ng Diyos. Okay? Kaya tayo palagi nagpapasalamat, di po ba? Dagdag po yun sa ating pasalamat. Panginoon, we thank you in Christ. We are grateful for wisdom and for the everlasting life. Amen. Sabi mo nga sa tayo mo, meron na ako niyan. Okay, amen. And then sa Psalms 138, the Lord will work out His plans. Sabay-sabay po natin sa basahin. The Lord will work out His plans for my life. Ibig sabihin, pinapaubaya po natin ang plano ng Diyos ang mangyari sa ating buhay kaysa po yung akala mo, mas magandang plano mo sa buhay mo. Okay? Always believe that God's plan for your life is better than your plan in your life. Okay? Pero may plano po ba tayo sa buhay po natin? Okay. Pero hindi po tayo dapat huminto ng paggagawa ng plano sa ating po buhay. We plan our life, pero ibigay po natin sa ating po Panginoon. Okay? And then kung kalahati lang yung natupad doon, then praise the Lord. Tama? Because nangyari yun para mas lalo pa maging maayos ang buhay mo. First Peter, sabi tayo, we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled beyond the reach and change and decay. So ano ibig sabihin to? Meron ka ng bahay sa langit. Okay? Aside from the home that God is giving us in this world, okay, bukod doon sa mga ari-arian, ay binigyan niya po tayo ng eternal home. Okay? Na kung saan, hindi ko po alam kung gaano po kalaki yun. Okay? Pero alam ko naman na maayos yun dahil wala pong anay dun eh. Okay? Wala pong lamok. Wala pong ipis. Okay? Kaya po, kung meron man tayong mga bagay na pinagpipray, let's continue to pray for it. Pero ang sinisuguro ng Panginoon ay meron ka ng mamanahin at meron ka ng tahanan sa langit. Then let's claim our benefits at the cross. Ano po ba yung mga benepisyo po ng cross? Sige po, let's all stand up at sabay-sabay po nating basahin ang ating pong benefits sa cross ng Kalbaryo. Sige po, let's read all together. Jesus was punished that I might be forgiven. Jesus was wounded that I might be healed. Jesus was made sin with my sinfulness that I might be made righteous with His righteousness. Jesus tasted death for me that I might share His life. Jesus was made a curse that I might receive the blessing. Jesus endured my poverty that I might share His abundance. Jesus bore my shame that I might share His glory. Jesus endured my rejection that I might have His acceptance with the Father. He was cut off that I might be joined to the Lord. My old man was put to death in Him, that the new man might come to life in me. Let's all bow down our heads and pray. Father God, once again, we just want to thank you for reminding us of the power of the cross, for reminding us ng aming pong pag-asa, Panginoon. Hallelujah. We have in your
resurrection. Kami po ay naniniwala na kami po ay muling pong mabubuhay dahil ikaw ay buhay. At kami po ay naniniwala na na ikaw ay naghirap upang kami ay magkaroon ng kasaganaan. Lord, we just want to thank you, Lord, hallelujah, that now we are accepted in the Father because of your rejection. Once again, Lord God, we just want to thank you. We just want to worship you. And as we worship you, may you alone be glorified. Hallelujah.